Pinalaya sa sariling pamamahay sa mismong araw na kanilang anibersaryo. Habang nagdiriwang ang asawa at biyana niya sa tagumpay ng kanilang panloloko, nakatayo si Tere sa ilalim ng ulan. Wala kang kwenta. Pabigat ka lang sa pamilyang ito. Bulyaw ng lalaking pinag-alaya niya ng buong buhay. Ngunit ang hindi nila alam, hawak na niya ang alas para pabagsakin sila. Paano magsisimula ang ganting? Tatapos sa lahat ng kasinungalingan? Isang pirasong papel lang ang kailangan natin, Anton. Kapag nakuha mo na ang pirma ng asawa mong hangal, tapos na ang lahat ng problema natin. Ang boses ni Nanay Carmen ay parang kamandag ng ahas na gumagapang sa ilalim ng pinto ng Chufong. Malamig, kalkulado, at puno ng panunuya. Huwag kang mag-alala sa damdamin ng babaeng yan. Ginawa lang naman siyang asawa para maging alkansya ng pamilyang ito na yung kailangan na ni Baste ang pambayad sa utang sa sabong, panahon na para ibigay ni Tere ang bahay na ito sa atin. Narinig ni Tere ang isang mahabang buntong hininga. Isang tunog na dati-rati ay inaakala niyang tanda ng pagod ng kanyang asawa mula sa trabaho. Ngunit ang kasunod na tugon ni Anton ay tila isang matalim na balaraw na bumaon sa kanyang dibdib. Alam ko, Nay, madali lang paikutin si Tere. Mahal na mahal ako ng babaeng yan. Isang pagluhod ko lang at kaunting luhang peke, ibibigay niya pati ang huling sentimo niya para iligtas ako. Isipin niya na nalulugi ang kumpanya ko at siya na mismo ang magmamakaawang ibenta ang bahay na ito para sa akin. Sa labas ng pinto, sa madilim na pasilyo na kanilang tahanan, nakatayo si Tere na tila isang estatwang bato. Ang kanyang mga kamay ay nanginginig habang yakap-yakap ang isang kahon ng cake na siya mismo ang nag-bake buong maghapon. Ang amoy ng matamis na vanilla at sariwang strawberry na dating sumisimbolo sa pag-ibig, na yon ay tila amoy ng isang nabubulok na bangkay. Sa kabilang kamay, hawak niya ang isang asul na envelope, isang sorpresa para sa kanilang ika-5 anibersaryo ng kasal. Sa loob nito ay ang kasulatan ng paglilipat ng kalahati ng pagmamay-ari ng bahay sa pangalan ni Anton bilang tanda ng kanyang wagas na tiwala. Napakasakit ng pagkakataon. Habang iniisip niya kung paano gagawing mas masaya ang buhay ng kanyang asawa, ang asawa naman niya ay nagpaplano kung paano siya nanakawan ng kinabukasan. Naramdaman ni Tere ang unti-unting panlalamig ng kanyang mga daliri. Ang bigat ng cake sa kanyang mga bisig ay tila naging isang malaking bato na dumidiin sa kanyang pagkatao. Hindi siya makasigaw. Walang boses na lumalabas sa kanyang lalamunang. Parang sinasakal ng hindi nakikitang kamay. Ang bawat tibok ng kanyang puso ay naging isang masakit na paalala ng bawat sakripisyong ginawa niya. Ang pagtatrabaho hanggang madaling araw, ang pagtitipid sa sariling luho, at ang paglunok sa lahat ng pang-aalipusta ng kanyang binan para lamang mapanatili ang kapayapaan sa kanilang tahanan. Ang paningin niya ay nagsimulang lumabo, hindi dahil sa luha, kundi dahil sa biglang pagdilim ng mundong kanyang binuo. Ang mga pader ng bahay na itinayo niya mula sa sariling pawis ay tila naglalabas ng mga tinik na sumusugat sa kanyang kaluluwa. Ang bawat tawa ni Anton mula sa loob ng silid ay tila isang selyo ng pagkamatay ng kanyang 5 taong pananalig. Marahan siyang humakbang pabalik, iniingatan na huwag makalikha ng anumang tunog sa sahig na gawa sa nara. Ang bawat galaw ay parang isang sayaw ng kamatayan sa gitna ng katahimikan. Narating niya ang kusina at dahan-dahang ipinatong ang cake sa ibabaw ng lamesa. Ang pulang rebon na nakatali sa kahon ay tila isang bukas na sugat na nangungutya sa kanya. Para sa anibersaryo natin, bulong niya sa sarili, ngunit ang kanyang boses ay tila galing sa ilalim ng lupa, basag at walang buhay. Sa kanya, narinig ang pagpihit ng doorknob mula sa thufong. Ang mga yapak ni Anton ay papalapit sa kusina. Ang boses nito ay biglang nagbago. Mula sa pagiging mapang-api, naging malambing at puno ng pag-aalala na tila isang dula-dulaan sa entablado. Tere? Mahal? Nandyan ka na ba? Lumitaw si Anton sa pintuan ng kusina.
Ang kanyang mukha ay agad na nag-iba nang makita ang asawa. Ang mga mata nito na kanina lang ay puno ng kasakiman, ngayon ay tila may bahid ng kunwaring pighati. Biglang lumambot ang mga balikat ni Anton at ang kanyang labi ay nanginig habang dahan-dahang lumalapit kay Tere. Hindi na naghintay si Anton na makapagsalita si Tere. Bigla itong lumuhod sa harap niya, niyakap ang kanyang mga binti at nagsimulang humikbi. Isang hikbing sadyang pinatunog na tila galing sa pusong nagdurusa. Tere, patawarin mo ako. Hindi ko na alam ang gagawin ko. Nalugi ang kumpanya. May malaking utang na kailangang bayaran bukas kung hindi ay makukulong ako. Ikaw lang ang tanging pag-asa ko, mahal. Tulungan mo ako. Iligtas mo ako. Nakatitig lang si Tere sa tuktok ng ulo ng kanyang asawa. Ang kamay niyang kanina ay gustong humaplos sa buhok nito, na yon ay nananatiling nakalaylay sa kanyang gilid, naninigas sa matinding pagkamuhing nagsisimulang mag-alab sa kanyang dibdib. Hanggang kailan? Kayang tiisin ng isang puso ang paulit-ulit na pagtataksil sa ngalan ng pag-ibig? At hanggang saan ang kayang gawin ng isang babaeng wala nang ititira kundi ang kanyang dangal? Nakalak ang paningin ni Tere sa mga kamay ni Anton na mahigpit na nakakapit sa kanyang tuhod. Ang mga daliring iyon na dati ay nagdadala ng init at kalinga, ngayon ay tila mga galamay ng isang mangingisda na pilit siyang hinihila palubog sa ilalim ng dagat. Ang bawat hikbi ni Anton, ang bawat paninginig ng mga balikat nito ay isang perpektong pagtatanghal, isang obra maestra ng panlilinlang na kung hindi lang narinig ni Tere ang katotohanan sa likod ng pinto, baka naniwala na naman siya. Tere mahal, makinig ka sa akin. Pautal-utal na sabi ni Anton. Ang boses ay basag na tila isang pusong naghihingalo. Hindi ko ginustong mangyari ito. Niloko ako ng mga kasosyo ko sa kumpanya. Tinakbuhan nila ang mga utang at iniwan sa akin ang lahat ng pananagutan. Kapag hindi ako nakabayad sa loob ng 3 araw, kukunin nila ako. Ipapakulong nila ako, Tere. Paano na tayo? Paano na ang pangarap nating pamilya? Ramdam ni Tere ang panunuyo ng kanyang lalamunan. Gusto niyang itanong kung anong pangarap ang tinutukoy nito. Ang pangarap ba nilang dalawa? O ang pangarap ni Anton na magkamit ng luhong galing sa pawis ng kanyang asawa? Ngunit pinili niyang manatiling tahimik. Ang kanyang katahimikan ay tila isang pader na unti-unting itinatayo sa pagitan nila. Sa gitna ng dramang ito, biglang pumasok si Nanay Carmen sa kusina. Ang mukha ng matanda ay puno ng kunwaring pighati. Ang mga mata ay namumula na tila galing din sa pag-iyak. Agad itong lumapit at yumakap sa braso ni Tere. Ang hawak nito ay mahigpit. Halos mabaon ang mga kuko sa balat ng manugang. Tere, anak, maawa ka sa asawa mo. Pagsusumamo ni Nanay Carmen sa isang boses na puno ng asukal, ngunit may halong lason. Ikaw na lang ang tanging makakatulong sa amin. Isang sakripisyo lang naman ito. Ang bahay na ito, maaari naman tayong kumuha ng mas maliit. Ang mahalaga ay hindi mapahamak si Anton. Hindi ba't utang na loob natin sa kanya ang lahat ng ginhawang ito? Huwag kang maging maramot, anak. Ang pamilya ay dapat nagtutulungan sa oras ng kagipitan. Isang mapait na ngiti ang muntik nang kumawala sa mga labi ni Tere. Utang na loob? Ang bahay na ito ay binili niya bago pa sila ikasal, gamit ang bubo na inipon niya mula sa pagtatrabaho sa labas ng bansa at sa pagiging isang matagumpay na project director. Ngunit sa mata ng pamilya ni Anton, ang lahat ng ito ay pag-aari ng kanilang dakilang anak. Anton, tumayo ka na riyan! Mahinang sabi ni Tere. Ang kanyang boses ay walang emosyon, patad na tila isang kalsadang walang lubak. Inakala ni Anton na lumambot na ang puso ng asawa, kaya mabilis itong tumayo. Pinunasan ang mga luhang hindi naman talaga tumulo. At tiningnan si Tere ng may pag-asa. Ibig bang sabihin nito, papayag ka na? Ibebenta na natin ang bahay? Huminga ng malalim si Tere. Kailangan ko ng oras para mag-isip, Anton.
Hindi biro ang mawalan ng bubong sa ibabaw ng ating mga ulo. Hayaan mo muna akong mapag-isa. Pero Tere, wala na tayong oras. Simula ni Nanay Carmen, nuit agad siyang pinigilan ni Anton sa pamamagitan ng isang tingin. Alam ni Anton na kapag masyado nilang pinuwersa si Tere, baka magduda ito. Hindi nila alam na huli na ang lahat. Tumalikod si Tere at dahan-dahang lumakad patungo sa hapagkainan. Kinuha niya ang kutsilyo at sinimulang hiwain ang cake na ginawa niya. Ang bawat hiwa ay tila isang simbolo ng pagkaputol ng ugnayan niya sa pamilyang ito. Kumuha siya ng isang platito, nilagyan ito ng isang pirasong cake at sinimulang kumain ng marahan. Ang tamis ng frosting ay naging mapait sa kanyang dila. Ngunit pinilit niyang lunukin ang bawat subo. Pinapanood niya ang sariling mga kamay habang nililinis ang mga mumo sa lamesa, isang tahimik na paghahanda para sa isang mas malaking paglilinis na malapit nang mangyari. Nang sumapit ang hating gabi, habang mahimbing na natutulog si Anton at humihilik pa sa kabilang panig ng kama, dahan-dahang bumangon si Tere. Maingat ang bawat galaw niya, tila isang anino na umiiwas sa liwanag ng buwan na tumatago sa bintana. Pumasok siya sa banyo at nilak ang pinto. Naupo siya sa ibabaw ng saradong inidoro. Ang tanging liwanag ay ang malamlam na ilaw mula sa kanyang cellphone. Ang lamig ng mga tile sa ilalim ng kanyang mga paa ay tila gumagapang paakyat sa kanyang buong katawan. Ngunit ito ang nagpapanatili sa kanya na gising at alerto. Binuksan niya ang kanyang email at hinanap ang isang contact na matagal na niyang hindi nakakausap. Si Attorney Miriam, ang kanyang matalik na kaibigan at isa sa pinakamagaling na abogado sa bansa. Miriam, kailangan ko ng tulong mo. Isang tahimik ngunit mabilis na operasyon. Gusto kong protektahan ang lahat ng ari-arian ko bago pa mahuli ang lahat. Mangyaring ipadala sa akin ang lahat ng dokumentong kailangan para sa isang irrevocable trust at sa pagsasampa ng annulment. Pagkatapos isend ang mensahe, tiningnan ni Tere ang kanyang sarili sa salamin ng banyo. Ang babaeng nakatingin sa kanya ay hindi na ang mahiyaing ulila na sabik sa pagmamahal. Ang mga mata nito ay matalas, puno ng determinasyon at handang lumaban. Nabalik lamang ang kanyang ulirat nang makarinig siya ng isang malakas na kalampag mula sa labas ng kanilang bahay. Ang tunog ng mga bakal na pintong pilit na binubuksan at ang malalakas na boses ng mga lalaki nagmumura ay pumuno sa katahimikan ng gabi. Dali-daling lumabas si Tere sa banyo at nagtungo sa bintana ng sala. Sa labas, sa ilalim ng liwanag ng post ng kuryente, nakita niya ang isang lalaking pasuray-suray na naglalakad, si Kuya Baste. Ang kanyang kuya sa kasal ay mukhang galing sa isang matinding away. Punit-punit ang damit nito at may bakas ng tuyong dugo sa gilid ng labi. Ngunit hindi ang kanyang sugat ang nakakabahala, kundi ang dalawang malalaking lalaki na sumusunod sa kanya, may hawak na mga kahoy na pamalo at mukhang handang pumatay. "Anton, buksan mo itong pinto! Hayop ka, magbayad ka!" Sigaw ng isa sa mga lalaki habang pinagsisipa ang gate. Nagising si Anton at patakbong lumabas ng silid. Ang mukha ay putlang-putla at nanginginig ang buong katawan. Agad itong sumilip sa bintana at nang makita ang mga lalaki ay tila isang kunehong naghahanap ng mapagtataguan. Lumingon si Anton kay Tere. Ang kanyang mga mata ay naniningkit sa takot at desperasyon. "Tere, sila na yon. Ang mga taong pinagkakautangan ko. Kapag hindi ka pumirma ngayon din sa dokumento ng pagbebenta ng bahay, papasok sila rito at papatayin tayong lahat." Sa likuran nila, lumitaw si Nanay Carmen na humahagulhol. Niyakap ang kanyang paboritong anak na si Anton habang ang paningin ay nakatutok kay Tere na tila ba ito ang may kasalanan sa lahat ng nangyayaring kaguluhan. Tumayo lang si Tere sa gitna ng sala. Ang kanyang likod ay tuwid na tuwid. Sa kabila ng ingay ng pagsipa sa gate at ng mga banta ng kamatayan sa labas, ang kanyang puso ay nanatiling kalmado. Alam niya, ang gabi ay mahaba pa
at ang tunay na laban ay kasisimula pa lamang. Naglalaro ang sikat ng araw sa mga basag na paso sa harap ng kanilang gate, isang paalala ng kaguluhang naganap kagabi. Bagamat nakaalis na ang mga naniningil ng utang, matapos mangako si Anton na mababayaran sila sa loob ng 2 araw, ang bigat sa loob ng bahay ay tila mas lalo pang tumindi. Ang hangin ay amoy, kape at luma. Ngunit para kay Tere, ito ay amoy ng isang bitag na dahan-dahang sumasara. Habang naghahanda si Tere sa kusina, pumasok si Nanay Carmen na may dalang matatalim na tingin. Hindi na nito suot ang maskara ng pagiging maawaing ina. Ang kanyang mga labi ay nakatikom ng mahigpit, at ang bawat hakbang niya sa tiles ng kusina ay tila isang deklarasyon ng digmaan. Ano pang hinihintay mo rito, Tere? Bulyaw ni Nanay Carmen habang malakas na ibinabagsak ang isang tasa sa counter. Hindi ka ba nakakaramdam ng hiya? Halos mamatay na ang asawa mo sa takot kagabi dahil sa mga utang na yan. Pero heto ka. Tila ba nagpapakasarap pa sa pag-aayos ng iyong sarili? Wala ka talagang utang na loob sa pamilyang kumupkop sa iyo. Huminto si Tere sa kanyang ginagawa. Ang kanyang mga kamay ay nananatiling nakahawak sa gilid ng lababo. Nanay, ginagawa ko ang lahat ng makakaya ko. Hindi biro ang desisyong ibenta ang bahay na pinaghirapan ko ng maraming taon. Isang nakakangilong tawa ang kumawala kay Nanay Carmen. Lumapit ito kay Tere, ang amoy ng kanyang murang pabango ay tila sumasakal sa manugang. Pinaghirapan? Huwag mo akong patawanin, Tere. Kung hindi dahil sa apelidong dala mo ngayon, isa ka lang namang kawawang ulila na walang patutunguhan. Isang swerte mo na nga na napunta ka sa isang disenteng pamilya. Dapat ay matuto kang tumanaw ng utang na loob. Ang bahay na ito ay pag-aari na rin ni Anton. At kung ano ang sa kanya, ay sa amin din. Naramdaman ni Terry ang panginginig ng kanyang mga balikat. Hindi dahil sa takot, kundi dahil sa matinding pagkamuhing pilit niyang ikinukubli. Sa gitna ng tensyon, lumapit si Manang Rosa, ang matandang katulong na naging saksi sa lahat ng sakripisyo ni Tere. Lumingon si Manang Rosa kay Tere, ang kanyang mga mata ay puno ng pagdamay. Marahan nitong iniabot ang isang baso ng maligamgam na tubig kay Tere. Ang kanyang mga daliri ay bahagyang humawak sa kamay ng kanyang amo, bilang tanda ng suporta. Walang sinabi si Manang Rosa, ngunit ang init ng kanyang haplos ay nagsilbing isang munting liwanag sa gitna ng kadiliman. Salamat, Manang, bulong ni Tere bago muling hinarap ang kanyang biyenan. Lalakad ako ngayon para makipagkita sa broker. Gagawin ko ang gusto ninyo. Lumabas si Anton mula sa silid. Ang kanyang mukha ay maaliwalas na tila ba walang nangyaring kaguluhan kagabi. Agad niyang narinig ang sinabi ni Tere at mabilis siyang lumapit upang yakapin ang asawa sa likuran. Isang yakap na dati ay itinuturing ni Tere na kanyang kanlungan, ngunit ngayon ay tila ba yakap ng isang ahas. Salamat, Tere. Alam kong hindi mo ako pababayaan. Malambing na sabi ni Anton. Ang boses ay puno ng kunwaring kagalakan. Pagkatapos nito, magsisimula tayo muli. Isang bagong buhay na malayo sa mga problema. Mumiti lang si Tere. Isang ngiting hindi umaabot sa kanyang mga mata. Sana nga, Anton. Sana nga. Paglabas ni Tere ng bahay, mabilis siyang sumakay sa kanyang kotse. Nang maisara niya ang pinto, tila ba doon lang siya nakahinga ng maluwag. Inayos niya ang kanyang buhok at tiningnan ang kanyang sarili sa rearview mirror. Ang babaeng nakikita niya ay pagod, ngunit may apoy sa kanyang mga mata na hindi matatagpuan sa dati niyang pagkatao. Pinaandar niya ang makina ng sasakyan. Dahil sa otomatikong koneksyon ng kanyang cellphone sa Bluetooth ng sasakyan, biglang bumukas ang audio system. Isang pamilyar na tunog ang lumabas sa mga speaker. Ito ay ang live feed mula sa nakatagong kamera na inilagay niya sa kanilang sala ilang linggo na ang nakalilipas.
Isang desisyong ginawa niya noong magsimula siyang magkaroon ng hinala. Narinig niya ang boses ni Nanay Carmen, malakas at malinaw. Tila ba nasa loob lamang ito ng kotse. Baste, tumawag ka na sa ahente ng bagong kondo na tinitingnan natin sa Makati, sabi ni Nanay Carmen. Ang tono ay puno ng kagalakan at tagumpay. Napaoo na ang tangang iyon. Kapag naibenta na ang bahay na ito at nakuha na natin ang pera, agad nating ipapangalan sa iyo ang bagong kondo. Hahayaan nating magdusa ang babaeng yan sa mga utang ni Anton. Pagkatapos nating makuha ang pera, itatapon na natin siya na parang basahan. Hindi niya alam na matagal na nating planong palayasin siya. Napahigpit ang hawak ni Tere sa manibela hanggang sa mamuti ang kanyang mga buko-buji. Ang bawat salita ng kanyang biyenan ay tila isang sampal na gumigising sa kanya mula sa isang mahabang panaginip. Ngunit sa halip na maiyak, isang malamig na katahimikan ang bumalot sa kanyang buong pagkatao. Tingnan natin kung sino ang huling tatawa, Nanay Carmen. Bulong ni Tere sa hangin habang dahan-dahang binibitawan ang handbrake. Ngunit ang hindi inaasahan ni Tere ay ang makita ang isang itim na sasakyan na dahan-dahang sumusunod sa kanya mula sa kanto ng kanilang kalsada. Isang sasakyang tila ba kanina pa naghihintay sa kanyang paglabas. Isang misteryosong figura ang nakaupo sa loob nito. Ang mga mata ay nakatitig sa bawat galaw ni Tere. Sino ang taong ito? At ano ang kinalaman niya sa planong pagbabagsak sa pamilya ni Anton? Mabilis ang tibok ng puso ni Tere habang nakatingin sa rearview mirror. Ang itim na sasakyan ay nananatiling nasa likuran niya, tila isang aninong hindi humihiwalay sa bawat liko ng kanyang manibela. Ramdam niya ang pamamasa ng kanyang mga palad sa balat ng steering wheel. Sa gitna ng takot, isang alaala ang pumasok sa kanyang isip. Ang payo ng kanyang yumaong ama. Sa gitna ng bagyo, huwag kang titingin sa alon, kundi sa dulo ng iyong patutunguhan. Huminga siya ng malalim at pumarada sa tapat ng isang tahimik na coffee shop sa gilid ng kalsada. Nang mamatay ang makina ng sasakyan, tumigil din ang itim na kotse ilang metro ang layo. Bumukas ang pinto nito at lumabas ang isang lalaking naka-Amerikana. Ngunit bago pa man ito makalapit, tumunog ang cellphone ni Tere. Tere, huwag kang matakot. Tao ko yan. Ang boses ni Attorney Miriam sa kabilang linya ay tila isang anghel na bumaba mula sa langit. Siya si Ben, ang bodyguard at private investigator na kinuha ko para sa seguridad mo. Alam nating dalawa na hindi lang pera ang nakataya rito, kundi ang buhay mo. Isang mabigat na buntong hininga ang pinakawalan ni Tere. Nang makapasok siya sa loob ng coffee shop, naroon na si Miriam, matikas na nakaupo at may hawak na makapal na folder. Ang bawat pahina nito ay tila isang baluti na puprotekta sa natitirang dangal ni Tere. Kumusta ka, Tere? Tanong ni Miriam habang hinahawakan ang kamay ng kaibigan. Mukhang hindi ka nakatulog ng maayos. Paano ako makakatulog, Miriam, kung ang mga taong tinuring kong pamilya ay pinaplano na ang aking pagbagsak? Mapait na sagot ni Tere. Inilahad niya ang lahat ng narinig niya sa kamera. Ang tungkol sa bagong kondo, ang plano nilang itapon siya pagkatapos makuha ang pera, at ang kawalang hiyaan ni Baste. Tumalim ang tingin ni Miriam. Huwag kang mag-alala, nakahanda na ang lahat. Ang irrevocable trust na ipinagawa ko ay maglalagay sa lahat ng ari-arian mo sa ilalim ng proteksyon ng isang legal na entidad na wala silang kinalaman. At ang bahay? Gagawa tayo ng pekeng bentahan. Ang bibili ng bahay mo ay isa ring kumpanya na pag-aari mo ng lihim. Hahayaan nating isipin nila na nanalo sila, pero sa huli, wala silang makukuhang kahit isang sentimo. Salamat, Miriam, bulong ni Tere. Gusto kong makita ang mga mukha nila kapag nalaman nilang ang babaeng minaliit nila ay ang siyang wawasak sa kanilang mga pangarap. Habang nag-uusap sila, lalong lumalim ang determinasyon ni Tere. Naalala niya ang mga gabing umiiyak siya ng palihim dahil sa pagod,
Iniisip na lahat ng iyon ay para sa kinabukasan nila ni Anton. Ngayon, napagtanto niya na ang bawat patak ng kanyang pawis ay naging bala lamang para sa baril na itututok sa kanya. Isa pa, Tere! Dugtong ni Miriam. Ang tunay mong sahod bilang project director ay hindi na natin dapat itago sa oras ng laban. Hahayaan nating lumabas ang katotohanang ikaw ang nagpapakain sa kanila habang ang asawa mo ay walang ibang ginawa, kundi ubusin ang iyong pinaghirapan. Nang makauwi si Tere ng hapon na iyon, tila ba nagbago ang hangin sa loob ng bahay? Naroon si Baste at Nanay Carmen sa sala, nagtatawanan habang may hawak na mga brochure ng mamahaling gamit sa bahay. Tila ba nakamit na nila ang jackpot sa loto? Nandyan ka na pala, Tere! Masayang sabi ni Baste. Na tila ba hindi ito ang taong nagmura sa gate kagabi. O, kumusta ang pakikipagkita sa broker? Kailan ba natin matatanggap ang pera? Maayos naman, kuya. Sagot ni Tere sa isang boses na puno ng kapaguran. Isang pagod na sadyang ipinakita niya. Sa loob ng 2 araw, mapipirmahan na ang mga dokumento. Sabi ng broker, kailangan na nating simulan ang pag-iimpake ng mga gamit. Nagliliwanag ang mga mata ni Nanay Carmen. Yan ang gusto kong marinig! Mabuti at natahuhan ka na rin, Tere. Isipin mo na lang na para ito sa kapayapaan nating lahat. Umakyat si Tere sa kanilang silid. Naroon si Anton, nakahiga at tila nagpapahinga. Nang makita siya nito, agad itong bumangon at niyakap siya ng mahigpit. Mahal, salamat talaga. Hindi ko alam ang gagawin ko kung wala ka. Hindi sumagot si Tere. Sa halip, lumapit siya sa cabinet upang kumuha ng kanyang damit pamalit. Habang inaayos ang kanyang mga gamit, may isang bagay na nahulog mula sa ilalim ng mga nakatuping asul na polo ni Anton. Isang maliit na pulang kahon. Dahan-dahang binuksan ni Tere ang kahon. Doon, sa ilalim ng malamlam na ilaw ng kwarto, kuminang ang isang kwintas na ginto na may pendant na hugis puso. Napakaganda nito, napakamahal. Ngunit alam ni Tere na hindi ito para sa kanya. Kailanman ay hindi siya binilhan ni Anton ng ganito kamahal na alahas. Sa loob ng kahon, may isang maliit na papel na may nakasulat na mensahe. Para sa aking reyna, hintayin mo ako. Kaunti na lang at magsasama na tayo ng tuluyan. Tila ba tumigil ang pag-ikot ng mundo ni Tere? Ang bawat himaymay ng kanyang puso ay tila hinihiwa ng isang mapurol na kutsilyo. Hindi lang pala pera ang nanakaw sa kanya, kundi pati ang natitirang tiwala na mayroon siya para sa taong pinili niyang pakasalan. Hinawakan ni Tere ang kuwintas. Ang lamig ng metal ay tila naging yelo sa kanyang palad. Alam niya na ang laban na ito ay hindi na lamang tungkol sa bahay o sa pera. Ito ay tungkol sa isang malalim na pagtataksil na kailanman ay hindi na mapapatawad. Mainit ang sikat ng araw sa labas, ngunit sa loob ng malawak na silid-kainan ng kanilang tahanan, mas lalong nakakapaso ang tensyong namamayani. Linggo ng tanghalian at tila isang kapistahan ang inihanda ni Nanay Carmen para sa kanilang mga kamag-anak. Nakapagtataka dahil ilang araw lang ang nakalilipas ay nagkukumahog silang maghanap ng pera. Ngunit ngayon, ang mesa ay puno ng masasarap na putahe mula sa malinamnam na kare-kare hanggang sa malutong na lechon kawali. Si Tere ang siyang naglabas ng huling ulam mula sa kusina. Suot ang kanyang simpleng pambahay na apron. Tila siya ay isang dayuhan sa sarili niyang bahay. Habang ang lahat ay nagtatawanan at abala sa pagkukwentuhan, siya ay tahimik na nagsasali ng tubig sa mga baso. Ang bawat patak ng tubig ay tila isang segundong dumadaloy sa kanyang buhay na puno ng sakripisyo. Naku, Carmen, ang swerte mo talaga sa anak mong si Anton. Sabi ni Tia Belen, ang pinsan ni Nanay Carmen, habang humihigop ng mainit na sabaw. Kahit may pinagdadaanan ang kumpanya niya, nagawa pa rin tayong pakainin ng ganito kasagana.
Isang tunay na haligi ng tahanan. Isang mapait na ngiti ang kumawala kay Nanay Carmen bago ito sumulyap kay Tere ng may panunuya. Totoo yan, Belen. Ang anak ko ang siyang nagpapakapagod para sa pamilyang ito. Sayang nga lang at hindi lahat sa bahay na ito ay kasing sipag niya. Alam mo naman, kapag ang asawa ay hindi marunong magdala ng swerte, ang lalaki talaga ang nagdurusa. Naramdaman ni Tere ang tila pagtusok ng libu-libong karayom sa kanyang balat. Alam niya ang ibig sabihin ng kanyang binan. Sa harap ng kanilang mga kamag-anak, pinalalabas nito na si Tere ay isang pabigat, isang asawang walang ambag sa tagumpay ni Anton. Hindi nila alam na ang bawat butil ng kanin na kinakain nila ay galing sa sahod ni Tere, na lihim niyang ibinibigay kay Anton para sa gastos sa bahay. Tere, anak, dalhan mo nga kami ng dagdag na kanin dito. Utos ni Anton sa isang boses na tila ba kinakausap niya ang isang katulong. Hindi man lang siya tumingin sa asawa. Abala siya sa pagbibida ng kanyang mga proyekto na wala naman talagang katotohanan. Habang naglalakad pabalik sa kusina, nakita ni Tere si Manang Rosa na abalang naghuhugas ng mga naglalakihang kaldero. Ang matanda ay tila pagod na pagod. Ang kanyang mga balikat ay nakalaylay. Sa kabilang dako, pumasok si Kuya Baste na may hawak na baso ng alak. Ang mukha ay namumula na sa kalasingan. Sa isang hindi inaasahang pagkakataon, habang nagmamadaling magdala ng dagdag na baso si Manang Rosa, bahagya siyang nadulas at natapon ang kaunting tubig sa sapatos ni Baste. Isang malakas na tunog ng sampal ang bumasag sa ingay ng kusina. Ang katawan ni Manang Rosa ay bahagyang tumalsik sa gilid. Ang kanyang kamay ay agad na humawak sa kanyang namumulang pisingi. Ano ba? Napakatanda mo na, wala ka pa ring kwenta. Bulyaw ni Baste, ang boses ay puno ng pot. Itinaas niya muli ang kanyang kamay para sa isa pang hagupit. Tumigil ka, Kuya Baste. Isang matalim na tinig ang namutawi kay Tere. Mabilis siyang humarang sa gitna ni Baste at Manang Rosa. Ang kanyang mga mata ay nagnininga sa galit na matagal na niyang kinikimkim. Wala kang karapatang saktan siya sa loob ng bahay ko. Bahay mo? Huwag kang magpatawa, Tere. Tumatawang sagot ni Baste habang dinuduro si Tere. Bahay ito ng kapatid ko. Isang palamunin ka lang dito, kaya huwag kang umasta na parang kung sino ka. Nagmadaling pumasok si Anton at Nanay Carmen sa kusina dahil sa kaguluhan. Sa halip na tanungin kung ano ang nangyari, agad na lumapit si Anton kay Tere at hinawakan ang kanyang braso ng napakahigpit. Tere, ano bang problema mo? Huwag kang gumagawa ng eksena sa harap ng mga kamag-anak natin. Banta ni Anton. Sinalampal niya si Manang Rosa, Anton. Wala siyang ginagawang masama. Depensa ni Tere, ang kanyang boses ay nanginginig sa ulat. Lumingon si Nanay Carmen sa matanda ng may pagkasuklam. Kasalanan din naman ng matandang yan. Napakalampa. At ikaw, Tere, humingi ka ng tawad kay Baste. Napahiya ang pamilya natin dahil sa pagsigaw mo. Ano? Ako ang hihingi ng tawad? Hindi makapaniwalang tanong ni Tere. Gawin mo na, Tere. Ayoko ng gulo. Madiing utos ni Anton habang mas lalong hinihigpitan ang hawak sa kanyang braso. Napilitan si Tere na yumuko. Ang kanyang puso ay tila binibiyak sa gitna ng matinding kahihiyan at sakit. Pasensya na, Kuya Baste. Bulong niya habang ang bawat salita ay parang lasong bumabara sa kanyang lalamunan. Nang matapos ang kainan at nakaalis na ang mga panauhin, ang bahay ay muling nabalot ng isang nakakabingbing katahimikan. Si Tere ay nakatayo sa tabi ng bintana ng kanilang silid, tinitingnan ang dilim sa labas. Pumasok si Anton. Ang kanyang anyo ay biglang nagbago pabalik sa pagiging malambing na asawa. Mahal, pasensya na kanina. Simula ni Anton habang dahan-dahang lumalapit sa likuran ni Tere. Inilagay niya ang kanyang mga kamay sa balikat ng asawa at hinaplos ito. Alam mo naman si Baste,
Mainit lang ang ulo. Huwag mo na siyang intindihin. Hindi gumalaw si Tere. Ang haplos ni Anton ay tila gumagapang na uod sa kanyang balat. May gusto sana akong ipakita sa'yo. Dugtong ni Anton. Kinuha niya ang isang makapal na sobre mula sa kanyang bag at inilapag sa ibabaw ng lamesa. Ito ang mga dokumento para sa paglipat ng mga ari-arian. Isa na rito ang kasulatan ng pagpapawalang bisa ng ating kasal o annulment. Biglang lumingon si Tere. Ang kanyang puso ay tila tumigil sa pagtibok. Annulment? Bakit, Anton? Hinawakan ni Anton ang kamay ni Tere at tiningnan siya ng may kunwaring pagmamahal. Para lang ito sa proteksyon mo, mahal. Alam mo namang marami akong utang sa kumpanya. Kapag naging single ka muli sa papel, hindi nila mahahabol ang mga personal mong ipon at itong bahay bago natin ito ibenta. Isang formalidad lang ito. Pirmahan mo na para hindi ka na madamay sa mga problema ko. Pagkatapos nating ayusin ang lahat, magpapakasal tayong muli ng mas masaya. Tiningnan ni Tere ang puting papel sa ibabaw ng lamesa. Ang salitang annulment ay tila isang hatol ng kamatayan sa kanilang 5 taong pagsasama. Ngunit sa likod ng kanyang isipan, naalala niya ang kwintas na ginto na nakita niya sa cabinet nito at ang liham para sa reyna. Alam niya ang katotohanan. Hindi ito para sa proteksyon niya. Ito ang paraan ni Anton para makuha ang bahay at iwan siya ng tuluyan sa oras na makuha na ang pera. Hinawakan ni Tere ang pluma. Ang kanyang kamay ay matatag sa kabila ng bulyaw ng kanyang kalooban. Hawak ni Tere ang pluma. Ang dulo nito ay bahagyang nakadiin sa puting papel na tila isang patalim na handang humiwa sa kanyang huling ugnayan kay Anton. Ang bawat letra ng salitang annulment ay tila nanunuya sa kanya, nagpapaalala sa 5 taon ng bulag na pang-ibig at walang hanggang sakripisyo. Mahal, pirmahan mo na. Udyok ni Anton. Ang kanyang boses ay tila isang malambing na kanta, ngunit sa pandinig ni Tere ay tunog ng isang naglalaway na lubo. Isipin mo na lang na para ito sa atin. Kapag natapos na ang gulo sa kumpanya, pakakasalan kitang muli sa simbahan. Mas magarbo, mas totoo. Tumingin si Tere kay Anton. Sa loob ng 5 taon, ang mga matang yon ang nagsilbing bituin sa kanyang madilim na mundo. Ngunit na yon, wala na siyang nakikita, kundi ang kawalan ng laman. Isang malalim na hukay ng kasinungalingan. Sigurado ka ba rito, Anton? Na wala na itong balikan kapag napirmahan ko na? Tanong ni Tere, ang kanyang boses ay nanginginig. Isang pag-arte na naging natural na sa kanya nitong mga huling araw. Trust me, babe. Ito lang ang paraan para hindi ka madamay sa mga kaso ko. Gagawin ko ang lahat para protektahan ka. Sagot ni Anton habang hinahaplos ang kanyang likod. Dahan-dahang isinulat ni Tere ang kanyang pangalan. Ang tunog ng panulat na kumikiski sa magaspang na papel ay tila bawat tibok ng kanyang pusong unti-unting naninigas. Nang matapos siya, binitawan niya ang pluma na tila ba ito ay isang mainit na uling. Salamat, Tere. Napakabuti mo talagang asawa, sabi ni Anton bago mabilis na kinuha ang dokumento at hinalikan ang noo ni Tere. Isang halik na tila baselyo ng kanyang pagkapanalo. Kinabukasan, ang bahay ay muling binalot ng ingay. Dumating ang broker at ang buyer na ipinadala ni attorney. Miriam, si Mr. Santos, ang tumatayong kinatawan ng kumpanya, ay pumasok sa loob ng bahay ng may awtoridad. Sina Nanay Carmen at Kuya Baste ay agad na lumapit. Ang mga mukha ay tila nagniningning sa kasakiman. Hindi na nila hinintay si Tere. Sila na mismo ang naglibot kay Mr. Santos sa loob ng bahay. Ipinapakita ang bawat sulok na tila ba sila ang nagpakahirap na itayo ito. Tingnan nyo itong tiles. Galing pa ito sa labas ng bansa. Pagbibidaan ni Nanay Carmen habang hinahaplos ang dingding. Napakaganda ng bahay na ito. Sulit na sulit ang ibabayad ninyo. Siguraduhin nyo lang na mabilis ang paglipat ng pera sa account ng anak ko. Nakatayo lang si Tere sa isang sulok.
Pinapanood ang bawat galaw ng kanyang pamilya sa kasal. Ang bawat tawa ni Baste habang sinusuri ang relo ni Mr. Santos, ang bawat hirit ni Nanay Carmen tungkol sa presyo, ay tila mga huling piraso ng puzzle na bumubuo sa larawan ng kanilang kasamaan. Habang abala ang lahat sa sala, dahan-dahang umakyat si Tere sa kanyang silid. Doon ay naghihintay si Manang Rosa. Ang matanda ay may hawak na isang malaking bag kung saan nakasilid ang mga pinakaiingatang gamit ni Tere. Ang mga larawan ng kanyang mga magulang, ang kanyang mga personal na dokumento, at ang ilang piraso ng alahas na mana pa sa kanyang ina. Handa na ang lahat, Tere, bulong ni Manang Rosa. Ang kanyang boses ay pulo ng kaba, ngunit may kasamang determinasyon. Salamat, Manang. Itago mo ito sa ligtas na lugar. Huwag mong hahayaan na makita ito ni Nanay Carmen. Sagot ni Tere habang hinahawakan ang kamay ng matanda. Dumaan ang sandali ng katahimikan. Hinawakan ni Tere ang hamba ng pinto ng kanyang kwarto. Ang lamig ng kahoy ay tila nagpapaalala sa kanya ng bawat gabing ginugol niya rito sa pag-iyak at pagdarasal para sa isang pamilyang kailanman ay hindi siya tinuring na tao. Paalam sa mga luhang dito ko ibinuhos, sambit niya sa kanyang isip. Paalam sa babaeng naniwala na ang pag-ibig ay sapat na. Pagbaba niya, natapos na ang negosasyon. Si Anton ay nakipagkamay kay Mr. Santos nang may malapad na ngiti. Ang bawat pirma ay nailagay na sa mga pekeng dokumento ng bentahan. Para sa kanila, ito na ang simula ng kanilang bagong buhay. Isang buhay na puno ng luhong nakuha sa panluloko. Tapos na ang lahat, Tere. Sa wakas, malaya na tayo sa mga utang. Sabi ni Anton nang makaalis na ang mga bisita. Agad niyang niyakap ang kanyang ina at si Baste, nagtatawanan at tila nakalimutan na ang presensya ni Tere sa kanilang gitna. Nang sumapit ang gabi, nagkunwari si Tere na mahimbing na natutulog. Narinig niya ang marahang pagbukas at pagsara ng pinto ng banyo. Pagkalipas ng ilang minuto, narinig niya ang boses ni Anton. Pabulong, "Tomorrow is the big day." Sabi ni Anton, ang boses ay puno ng laming na kailanman ay hindi na narinig ni Tere. Nakuha ko na ang pirma ng tangang iyon sa annulment papers. Bukas na bukas din, papasok ang pera mula sa broker. Susunduin kita at titingnan natin yung mansion na gusto mo sa Tagaytay. Ayoko na sa lumang bahay na ito. Hahayaan ko na si Tere na magdusa sa kung anong matitira sa kanya. See you tomorrow, my queen. Ang bawat salita ni Anton ay tila mga patak ng asidong tumataga sa puso ni Tere. Ngunit sa halip na sumabog sa galit, kinuha niya ang kanyang cellphone sa ilalim ng unan. Sa dilim ng kwarto, ang liwanag ng screen ay tumama sa kanyang mukha na tila isang maskara ng katarungan. Isang mensahe sa labas, sumikat ang araw sa huling umaga ng pananatili ni na Anton sa bahay na yon. Ngunit ang loob ng tahanan ay tila isang palengke sa dumi at gulo. Ang sala ay puno ng mga walang lamang bote ng alak at upos ng sigarilyo mula sa pakikipag-inuman ni Kuya Baste sa kanyang mga kaibigang kasinggaslaw niya. Sa kilid ng sofa, nakabalandara ang 12-12 ng shopping bags na may tatak na mga mamahaling butik sa Makati. Mga gamit na binili ni Nanay Carmen gamit ang credit card ni Tere, kampante sa kaisipang bukas ay may milyon-milyong pisong papasok sa kanilang bulsa. Walang pakialam si Nanay Carmen sa kalat. Abuso siya sa pag-utos kay Manang Rosa na iligpit ang lahat habang siya ay abala sa pagsusukat ng isang gintong bestido na tila ba pupunta sa isang malaking piging. Ang kanyang boses ay nangingibabaw sa buong bahay, puno ng kayabangan at kawalang hiyaan. "Rosa, ayusin mo ang pag-iimpake ng mga bagong gamit ko. Huwag mong hahayaang may mayupi o magasgas. Kung hindi ay kakaltasan ko ang huling sweldo mo." Bulyaw ni Nanay Carmen. Lumingon siya kay Baste na nakahilata pa sa kabilang sofa. "Baste, anak, tumawag ka na ba sa truck na maglilipat ng gamit natin? Ayoko nang magtagal sa lumang bahay na ito. Amoy kahirapan na rito."
Sa gitna ng ingay at kaguluhan, si Tere ay nasa loob ng kanyang silid. Hindi siya sumasali sa kanilang kasiyahan at hindi rin siya umiimik sa mga parinig ng kanyang biyenan. Dahan-dahan niyang inilabas ang kanyang plansa. Ang singaw na lumalabas mula rito ay tila isang puting usok na nagbabadya ng isang darating na digmaan. Itinapat niya ang plansa sa isang navy blue na business suit, ang damit na matagal na niyang itinago sa pinakailalim ng kanyang cabinet. Ito ang damit na suot niya noong tinanggap niya ang kanyang promosyon bilang project director, ang damit na sumisimbolo sa kanyang talino at lakas na kailanman ay hindi kinilala ni Anton. Hinaplos ni Tere ang tela ng damit. Ang bawat hagod ng mainit na plansa ay tila nagpapawi sa bawat sakit at pambabaliwalang dinanas niya sa loob ng 5 taon. Sa kabilang silid, narinig niya ang boses ni Anton na kumakanta sa banyo. Tila ba napakagaan ng konsensya nito habang naghahanda para sa kanyang bagong buhay kasama ang kanyang reyna. Nang sumapit ang hapon, dahan-dahang lumabas si Tere sa kanyang silid. Nilinis niya ang kusina, hindi dahil sa tungkulin, kundi dahil gusto niyang iwan ang bahay na malinis at marangal, isang pagpaparangal sa sarili niyang pagsisikap. Pinagmasdan niya ang bawat sulok ng bahay, ang bawat pako, ang bawat pintura, ang bawat kurtina ay saksi sa kanyang pagtitiis. Ngunit sa pagkakataong ito, wala nang luhang pumatak sa kanyang mga mata. Ang kanyang puso ay tuyo na, matigas at handang sumabog. Gabi na nang lumapit si Anton sa kanya, hindi na nito magawang magkunwari. Ang lamig sa kanyang mga mata ay hindi na naitatago. Inilapag ni Anton ang isang maliit na bag sa harap ni Tere. Tere, dinala ko na rito ang iilan sa mga lumang gamit mo. Bukas ng umaga, pagkaalis namin ni nanay, kailangan mo na ring lisanin ang bahay na ito. Hayaan mo na ang mga gamit na hindi mo madadala. Ibigay mo na lang kay Rosa o itapon mo na. Sabi ni Anton sa isang boses na walang bahid ng pagsisisi. Magsimula ka na ring maghanap ng matitirhan. Siguro naman sa liit ng sahod mo sa opisina, makakahanap ka ng isang disenteng kwarto sa labas ng syudad. Tumanggulang si Tere. Ang kanyang mukha ay tila isang kalmadong lawa sa ilalim ng buwan. Sige Anton, gagawin ko ang dapat. Hindi na tumingin pa si Anton sa kanya at tinalikuran siya. Iyon ang huling gabi ng kanilang pagiging mag-asawa sa ilalim ng iisang bubong. Ngunit para kay Tere, matagal na siyang nag-iisa. Kinabukasan, bago pa man magliwanag ang paligid, bumangon na si Tere. Humarap siya sa salamin at sinimulang ayusin ang kanyang sarili. Naglagay siya ng manipis na foundation upang itago ang anumang bakas ng pagod. Ang kanyang mga mata ay iginuhit niya ng matalas at ang kanyang mga labi ay pinintahan niya ng isang matingkad na pulang lipstick. Ang kulay ng katarungan, ang kulay ng pagbangon. Ito ang bagong Tere. Ang Tere na hindi na kailangang magtago sa anino ng isang lalaking walang kwenta. Nang isuot niya ang kanyang navy blue na business suit at ang kanyang matutulis na takong, tila ba naging ibang tao siya. Ang bawat hakbang niya sa pasilyo ay lumilikha ng isang matatag at seryosong tunog na umalingaw-ngaw sa katahimikan ng madaling araw. Pagbaba niya sa sala, naroon na sina Nanay Carmen, Anton at Baste. Nakasuot sila ng kanilang mga pinakamagarang damit, handang-handa na para sa kanilang pinakaaasam na araw ng swerte. Nang makita ni Nanay Carmen si Tere, agad na kumunot ang noo nito at tumalim ang kanyang tingin. Anong suot yan, Tere? Akala mo ba ay a-attend ka ng isang party? Bulyaw ni Nanay Carmen. Ang kanyang boses ay puno ng panunuya habang tinitingnan ang manugang mula ulo hanggang paa. Huwag kang masyadong mag-ilusyon. Isang pirasong basahan ka na lang ngayon sa buhay namin. Layas na. Umalis ka na rito bago pa dumating ang broker at ang bagong may-ari ng bahay. Ayokong makita ang pagmumukha mo rito kapag nakuha na namin ang pera. Tiningnan lang ni Tere ang kanyang biyena ng diretso sa mga mata.
Isang malamig na ngiti ang dahan-dahang gumuhit sa kanyang mga labi. Isang ngiting nagdulot ng isang hindi maipaliwanag na kaba sa dibdib ni Nanay Carmen. "Huwag kayong magmadali, Nanay Carmen," sabi ni Tere. Ang kanyang boses ay malalim at puno ng otoridad na hindi pa nila kailanman narinig mula sa kanya. Dahil ang tunay na may-ari ng bahay na ito ay nandito na. At hindi ninyo magugustuhan ang susunod na mangyayari. Hindi pinansin ni Tere ang matatalim na salitang ibinato sa kanya ni Nanay Carmen. Sa halip na sumagot ng pabalang o yumuko tulad ng madalas niyang gawin noon, naglakad siya ng may pambihirang gilas patungo sa gitna ng sala. Ang bawat hakbang ng kanyang matutulis na takong sa sahig ay tila pumapalo sa kumpas ng isang bagong musika. Ang musika ng kanyang kalayaan. Marahan siyang naupo sa solong sofa, inilagay ang isang binti sa ibabaw ng isa, at tiningnan ang mga taong nasa paligid niya na parang mga estrangerong ligaw sa kanyang kaharian. Namula ang mukha ni Nanay Carmen sa labis na galit. Ang mga ugat sa kanyang leeg ay tila puputok habang nakaturo ang nanginginig na daliri kay Tere. "Bakit ka nakaupo dyan na parang senyora? Bingi ka ba o sadyang makapal lang talaga ang mukha mo? Sinabi nang lumayas ka na." Oras na dumating ang bagong may-ari ng bahay na ito at makita ang presensya mo, baka isipin pa nilang may basurang naiwan. Bumuntong hininga si Anton, halatang naiinis na sa pananatili ng asawa. Inayos niya ang kwelyo ng kanyang mamahaling polo shirt, lumapit kay Tere at tiningnan ito mula sa itaas pababa. Isang tingin na puno ng pagmamaliit. "Tere, ano ba ito? Huwag mo nang gawing mahirap ang lahat para sa ating dalawa." Malamig na utos ni Anton. Ang kanyang boses ay nagtataglay ng yabang ng isang lalaking akala'y hawak niya ang mundo. "Nakapirma ka na sa annulment. Tapos na ang usapan. Huwag kang gumawa ng eksena rito para lang kaawaan kita. Wala nang babalikan." Dukot sa kanyang likurang bulsa, inilabas ni Anton ang kanyang pitaka. Kumuha siya ng isang 500 pisong papel at walang kahihiyang itinapon ito sa harapan ni Tere. Ang perang papel ay marahang nagpalutang-lutang sa hangin bago tuluyang bumagsak sa sahig malapit sa paanan ng kanyang asawa. "Ayon, pang-taksi mo," dugtong ni Anton na may halong panunuya sa kanyang ngiti. "Umalis ka na ng maayos. Maghanap ka ng murang matutuluyan. At huwag mo na kaming tatawagan pa." Tiningnan ni Tere ang 500 piso sa sahig. Pagkatapos ay itinaas ang kanyang paningin kay Anton. Ang kanyang mga mata ay hindi nagpapakita ng takot o hiya. Sa halip, isang nakakapasong lamig ang nagmula rito. Dahan-dahan siyang tumayo. Inaasahan ni Anton na pupulutin ni Tere ang pera tulad ng isang pulubing uhaw sa limos. Ngunit nabigla siya sa sumunod na ginawa nito. Ihinakbang ni Tere ang kanyang paa. Ang matalim na takong ng kanyang pulang sapatos ay sadyang ibinaon niya sa mismong mukha na nakaimprenta sa 500 pisong papel. Piniga niya ito sa sahig na tila dinudurog ang bawat patak ng kontrol at pang-aabuso na ginawa sa kanya ni Anton sa loob ng 5 taon. "Hindi ko kailangan ng limos galing sa sarili kong bulsa, Anton," mahinang sabi ni Tere. Ngunit ang diin ng kanyang boses ay tila isang punyal na hinihiwa ang katahimikan. Bago pa man makasagot si Anton, isang mataginting na tunog mula sa kampanilya ng gate ang bumasag sa tensyon sa loob ng sala. Sumunod dito ang ugong ng mga makina ng sasakyan na tila huminto mismo sa tapat ng kanilang bahay. Nagningning ang mga mata ni Nanay Carmen. Ang galit sa kanyang mukha ay agad na napalitan ng labis na kasakiman. "Nandyan na sila! Nandyan na si Mr. Santos, dala ang pera!" Sigaw niya habang nagmamadaling ayusin ang kanyang buhok at ang suot na gintong bestido. "Anton, salubungin mo sila!" "Baste, bumahon ka na riyan, mga bisita natin." Kahit si Kuya Baste na hilo pa sa alak ay mabilis na napabangon, nagpupunas ng mukha at inaayos ang lukot na damit. Nagunahan silang tatlo patungo sa pangunahing pinto. Iniwan si Tere na nakatayo lang sa gitna ng sala,
Nakangiti ng tipid habang hinihintay ang pagbukas ng tabing para sa huling yugto ng kanilang dula. Nang buksan ni Anton ang pinto, ang kanyang malapad at mapagpanggap na ngiti ay biglang natigilan. Ang inaasahan niyang mukha ni Mr. Santos na may dalang malaking check ay wala roon. Sa halip, ang bumungad sa kanila ay isang matikas na babaeng nakaitim na suit, si Attorney Miriam. At sa likuran nito, nakatayo ang dalawang unipormadong pulis kasama ang kapitan ng kanilang barangay. Napaatras si Nanay Carmen. Ang kanyang kamay ay otomatikong napahawak sa kanyang dibdib dahil sa gulat. Sino kayo? Nasaan ang broker? Nasaan ang pera namin? Magandang umaga. Seryosong bati ni Attorney. Miriam, ang boses ay walang bakas ng pagkamagiliw. Hindi na siya naghintay ng imbitasyon. Dire-diretso siyang pumasok sa loob ng bahay at ang mga pulis ay sumunod upang magbantay sa pintuan. Napalunok si Anton. Nakaramdam ng kaba, ngunit pilit na pinapanatili ang tapang. Teka lang, attorney ba kayo? May problema ba? Kung naniningil kayo ng utang para sa kumpanya, na ibenta na po namin ang bahay na ito. Hintayin niyo lang ang bayad na papasok mayong araw. Hindi pinansin ni Miriam ang paliwanag ni Anton. Lumapit siya sa babasaging mesa sa gitna ng sala. Inilapag ang kanyang itim na briefcase at binuksan ito. Ang tunog ng pag-click ng mga bakal na kandado nito ay tila tunog ng posas na naghihintay sa mga may sala. Kumuha si Miriam ng isang makapal na folder at inilapag ito sa mesa ng may puwersa. Isang malakas na lagitik ang umalingaw-ngaw. Ako si Attorney Miriam Valderrama, ang legal na kinatawan ng tunay at nag-iisang nagmamay-ari ng bahay na ito. Matatag na pahayag ng abogada. Lumingon siya kay Tere at bahagyang tumango. Naglakad si Tere palapit sa mesa, kinuha ang unang dokumento mula sa folder at hinarap si Anton. Ang mukha ng lalaki ay namumutla na. Ang mga mata ay palipat-lipat kay Tere at sa mga pulis. Itinaas si Tere ang papel. Ito ay hindi ang peking annulment na pinapirmahan sa kanya ni Anton. Ito ay ang totoong petisyon na matagal na niyang inihanda, sinamahan ng mga ebidensya ng pagtataksil at panluloko sa pananalapi. Walang pag-aalinlangan, inihampas ni Tere ang dokumento sa dibdib ni Anton. Napilitang saluhin ito ng lalaki upang hindi mahulog. Ano ito, Tere? Nanginghinig na tanong ni Anton habang binabasa ang titulo ng dokumento. Sa gilid, nakatingin lang si Kuya Bastes sa mga pulis. Ang kanyang isip ay nagtatanong sa gitna ng takot. Kung hindi ito ang broker at narito ang mga pulis, ibig bang sabihin ay binili ng ibang tao ang mga utang niya sa sugal? Sino ang may hawak ng buhay niya ngayon? Anong ibig sabihin nito, Tere? Inulit ni Anton. Ang kanyang boses ay tuluyan ng nawalan ng yabang, napalitan ng matinding kalituhan at sumisibon na takot. Nasaan ang pera mula sa bentahan ng bahay? Bakit may mga pulis? Numiti si Tere. Isang ngiting kasing lamig ng yelo na nagpataas ng balahibo ni na Anton at Nanay Carmen. Ang mga mata niya ay nag-aapoy sa matagumpay na katarungan. Ibig sabihin, Anton, mahinahon ngunit mariing tugon ni Tere. Tapos na ang palabas. Oras na para magbayad. Ang katahimikan sa loob ng sala ay tila isang bintana ng salamin na unti-unting nagkakabitak-bitak. Nakatitig si Anton sa dokumentong hawak niya. Ang kanyang mga kamay ay nang-inginig ng ganoon na lamang habang binabasa ang mga salitang nagtatapos sa kanyang mga pangarap. Sa kabilang dako, si Nanay Carmen ay tila isang sirang plaka na paulit-ulit na bumubulong ng, "Hindi maaari. Nasaan ang pera? Nasaan ang pera ko?" Hindi sila pinansin ni Tere. Marahan niyang kinuha ang isang maliit na digital recorder mula sa kanyang bulsa at inilapag ito sa ibabaw ng folder. Ang tunog ng pagpindot niya sa maliit na button ay umalingaw-ngaw sa buong silid na sinundan ng isang pamilyar na tawanan.
Ang tawanan ni na Anton, Baste at Nanay Carmen mula sa gabi ng kanilang ika-5 anibersaryo. Sires, ang tangang iyon. Isang pagluhod ko lang, ibibigay na niya ang bahay na ito. Ang boses ni Anton sa recording ay malinaw at puno ng panunuya. Pagkatapos nito, nanay, bibili tayo ng mas malaking bahay at itatapon na natin ang babaeng yan. Ang bawat salitang lumalabas sa recorder ay parang talsik ng asido sa mukha ni na Anton. Ang bawat pang-uuyam at bawat plano ng pagtataksil ay dinala sa gitna ng sala, nakahubad at walang takib. Napahawak si Nanay Carmen sa sandalan ng sofa. Ang kanyang mukha na kanina ay punong-puno ng kolorete. Ngayon ay tila isang tuyong dahon na hinipan ng hangin. Nirecord mo kami? Pabulong na tanong ni Anton. Ang kanyang boses ay puno ng takot. Hindi lang yan, Anton. Sagot ni Tere. Kinuha niya ang isa pang x-ray folder at kinuha mula rito ang isang x-ray ng payroll documents at tax returns. Inilapag niya ito sa tapat ng kanyang asawa. Sa loob ng 5 taon, pinalabas mong ikaw ang bumubuhay sa pamilyang ito. Pero heto ang katotohanan. Ang sahod ko bilang project director ay 5 beses na mas malaki kaysa sa kinikita mo. Ang bawat butil ng kanin na kinain nyo, ang bawat piraso ng alahas na isinuot ng nanay mo, at ang bawat pambayad sa utang ni Baste, lahat iyon ay galing sa pawis ko. Isang malakas na pagsinghap ang kumawala kay Nanay Carmen. Sinungaling. Isang hamak na empleyado ka lang. Lumingon si Attorney Miriam sa matanda ng may matalim na tingin. Ito ang mga certified bank statements ni Mr. Nanay Carmen at ito naman. Itinaas ni Miriam ang isang asul na folder. Ang kasulatan ng irrevocable trust. Ang bahay na ito ay kailanman ay hindi na isama sa inyong conjugal assets. Ang bentahan na nangyari kahapon ay isang legal na paraan lamang para ilipat ang pagmamay-ari sa isang korporasyon na kontrolado ni Mr. Sa madaling salita, Anton, wala kayong nakuhang pera dahil ang bumili ng bahay ay ang asawa mo rin. Parang isang gusaling gumuho ang mukha ni Anton. Ang lahat ng luhong inaasahan niya, ang mansyon sa Tagaytay na ipinangako niya sa kanyang kabit, at ang buhay na puno ng kagaanan ay biglang naglaho na parang bula. At para dito, kinuha ni Tere ang pulang kahon na naglalaman ng gintong kuintas na nakita niya sa kabinet ni Anton. Ibigay mo na ito sa reyna mo. Sabihin mo sa kanya, ang haring pinaglilingkuran niya ay isa na ngayong pulube. Inihagis ni Tere ang kahon sa paanan ni Anton. Ang tunog ng pantama ng alahas sa sahig ay tila tunog ng huling pagbagsak ng dangal ng lalaki. Sa gitna ng tensyon, si Kuya Baste ay dahan-dahang gumagalaw patungo sa pinto. Nagnanais na tumakas habang abala ang lahat. Ngunit bago pa man niya mahawakan ang doorknob, bumukas ito mula sa labas. 2 lalaking nakabarong ang pumasok, ang kanilang anyo ay pormal, ngunit ang kanilang mga mata ay nagbabanta. Mr. Sebastian Salvador? Tanong ng isa sa mga lalaki. Kami ang legal na kinatawan ng collection agency na may hawak ng iyong mga utang sa gambling syndicate. Ang lahat ng iyong utang ay binili na ng kliyente namin. At dahil wala kang pambayad, narito ang writ of attachment para sa lahat ng iyong personal na kagamitan at ang kasong estafa na isinampa laban sa iyo. Napatingin si Baste kay Tere ng may matinding takot. Tere? Tere, pamilya tayo. Huwag mo namang gawin ito. Pamilya? Ulit ni Tere. Ang boses ay puno ng pait. Ang pamilya ay hindi nagnanakaw. Ang pamilya ay hindi nagsisinungaling. Ang pamilya ay hindi nananakit ng mga taong nagmamahal sa kanila. Lumapit ang mga pulis kay Anton at Baste. Mr. Anton Salvador, arestedo ka sa kasong fraud at embezzlement ng family funds base sa mga dokumentong isinumitate ni Attorney Valderrama. Mr. Sebastian, kasama ka rin sa reklamong ito. Wag! Ang anak ko! Hindi niyo pwedeng kunin ang anak ko! Sigaw ni Nanay Carmen. Ang kanyang boses
ay tila isang sirena ng bumbero na puno ng desperasyon. Tinangka niyang sunggaban si Tere, ngunit mabilis siyang hinarangan ng isang pulis. Nakatayo lang si Tere sa gitna ng sala, pinapanood ang bay ng katarungang dahan-dahang lumalamon sa mga taong sumira sa kanyang buhay. Walang kagalakan sa kanyang mukha, tanging isang malalim na pakiramdam ng kapayapaan ang nanunuot sa kanyang buong pagkatao. Habang pinupusasan si Anton, tumingin ito kay Tere, ang mga mata ay puno ng pagsisisi at luha. Tere, mahal, patawarin mo ako. Gagawin ko ang lahat. Bigyan mo lang ako ng isa pang pagkakataon. Hindi kumurap si Tere. Ang bawat salita ni Anton ay tila isang dayuhang wika na wala ng kahulugan sa kanya. Lumingon siya kay Attorney Miriam at tumanggo. Tapusin na natin ito. Mahinang sabi ni Tere. Habang inalalayan ng mga pulis ang magkapatid palabas ng bahay, ang ingay ng kanilang mga pagmamakaawa ay dahan-dahang humina hanggang sa muling bumalik ang katahimikan sa loob ng tahanan. Si Nanay Carmen ay naiwang nakasalampak sa sahig, yakap-yakap ang kanyang gintong bestido na ngayon ay lukot-lukot na at puno ng alikabok. Ang kanyang dating matayog na anyo ay tila naging isang maliit na anino na lamang sa gitna ng malawak na sala. Naglakad si Tere patungo sa bintana. Ang sikat ng araw ay tumatagos sa mga kurtina, nagbibigay ng liwanag sa isang bagong simula. Ang bawat himaymay ng kanyang puso ay tila humihinga ng maluwag, handang tanggapin ang bukas na walang kasinungalingan. Tumahimik ang paligid matapos umalis ang sasakyan ng mga pulis. Ngunit ang katahimikang ito ay hindi payapa. Amoy, alikabok at panis na alak ang sala, isang masangsang na paalala ng mga gabing ginawang palaruan ng pamilya Salvador ang tahanan ni Tere. Nakaupo pa rin sa sahig si Nanay Carmen. Ang kanyang mga daliri ay mahigpit na nakakapit sa isang mamahaling plorera na tila ba ito ang huling piraso ng kanyang gumuho na kaharian. Hindi niyo ako pwedeng paalisin dito. Ang tinig ni Nanay Carmen ay basag, puno ng pait at hindi pa rin matanggap na katotohanan. Tiningnan niya si Tere ng may matinding poot. Wala kang puso, Tere. Pagkatapos ng lahat ng pagkupkop namin sa'yo, heto ang igaganti mo. Sinira mo ang pamilya ko. Ipapakulong mo ang asawa mo at ang kuya niya dahil lang sa pera? Diyos ko, anong klaseng babae ka? Tumayo si Tere sa harap ng matanda. Ang kanyang navy blue na suit ay walang kahit isang lukot. Sumisimbolo sa kanyang tibay sa gitna ng bagyo. Tinitigan niya si Nanay Carmen, hindi nang may galit, kundi nang may malalim na pagkaawa. Hindi ko sinira ang pamilya niyo, Nanay Carmen. Mahinahon ang boses ni Tere. Bawat salita ay may bigat ng katarungan. Kayo ang sumira sa sarili ninyo nang piliin ninyong magnakaw, managit at manloko. Ang pagkupkop na sinasabi nyo ay isang kulungan na ako mismo ang nagbayad para sa rehas. At ang bahay na ito, kailanman ay hindi ito naging inyo. Sa labas ng gate, nagsimula na mag-umpisa ang mga tao. Ang mga kapitbahay na dati ay tinitingala ang pamilya Salvador dahil sa kanilang kunwaring yaman ay naroon na ngayon, bumubulong, nagmamasid, at dala ang mapanghusgang mga mata. Ito ang pinakamatinding parusa para kay Nanay Carmen, ang mawala ng dangal sa harap ng lipunan, ang hiya na mas masakit pa sa anumang latay. Isang marangyang sasakyan ang biglang huminto sa tapat ng gate. Isang magandang babaeng nakauniporme ng pang-opisina at punong-puno ng alahas ang bumaba. Siya si Vanessa, ang reyna na tinutukoy ni Anton sa kanyang mga tawag. Mabilis itong pumasok sa loob. Ang mukha ay puno ng pagkairita. Anton, nasaan ang pera? Sabi mo ngayong araw, tayo lilipat sa bagong bahay. Sigaw ni Vanessa. Ngunit napatigil siya nang makita ang mga tauhan ng collection agency na naglalabas ng mga gamit ni Baste at ang hitsura ni Nanay Carmen na nasa sahig. Lumingon si Tere kay Vanessa. Wala rito si Anton.
Nasa presinto na siya, kasama ang lahat ng mga pangarap na ipinangako niya sa'yo gamit ang pera ko. Nanlaki ang mga mata ni Vanessa. Tumingin siya kay Nanay Carmen pagkatapos ay kay Tere. Nang mapagtanto niyang wala na siyang mapapala, isang matalim na irap ang ibinigay niya. Sabi ko na nga ba, wala talagang kwenta ang lalaking iyon. Manloloko. Mabilis na tumalikod si Vanessa at sumakay muli sa kanyang sasakyan. Pinasibad ito palayo na tila ba may dumi siyang iniiwasan. Naiwan ang lalong matinding katahimikan. Napahagulhol si Nanay Carmen nang makitang pati ang huling kinakapitan ng kanyang anak ay tinalikuran sila. Rosa, tulungan mo si Nanay Carmen na ilabas ang kanyang mga personal na gamit. Utos ni Tere. Lumapit si Manang Rosa. Ang kanyang mukha ay seryoso, ngunit may bahid ng ginhawa. Dahan-dahan niyang inalalayan ang matanda. Tara na, Carmen. Tapos na ang pananatili mo rito. Sa bawat hakbang ni Nanay Carmen palabas ng pinto, tila ba may nababawas na bigat sa dibdib ni Tere? Narating nila ang labas ng gate kung saan nakaparada ang isang maliit na truck na upahan. Inilagay doon ang mga maleta ni Nanay Carmen, mga gamit na tila naging banyaga na sa loob ng bahay. Huminto si Nanay Carmen sa tapat ng gate at lumingon kay Tere sa huling pagkakataon. Ang kanyang mukha ay tila tumanda ng 10 taon sa loob lamang ng isang umaga. Saan kami pupunta? Wala kaming matitirhan, Tere. Maawa ka. May munting paupahan akong inihanda para sa iyo sa probinsya, malapit sa kinalakihan mong bayan. Sagot ni Tere. Sapat lang ang laki nito para sa isang tao. Binayaran ko na ang unang 6 na buwan. Doon ka maghintay sa paglabas ng mga anak mo kung lalabas pa sila. Yan ang huling utang na loob na ibibigay ko sa inyo. Hinarap ni Tere ang mga kapitbahay na nanonood. Wala siyang sinabi, ngunit ang kanyang tindig ay sapat na para patahimikin ang anumang bulong-bulungan. Dahan-dahan niyang hinawakan ang mabigat na bakal na gate. Ang tunog ng pag-atras ng mga gulong nito sa riles ay tila isang malakas na pagtatapos sa isang madilim na kabanata ng kanyang buhay. Nang tuluyan ng maisara ang gate, narinig ang matunog na pag-click ng padlock. Isang tunog ng pormal na paghihiwalay. Pumasok si Tere sa loob ng bahay. Wala na ang ingay, wala na ang pot. Wala na ang mga linta. Nilapitan siya ni Manang Rosa at niyakap siya ng mahigpit. Doon, sa balikat ng matanda, doon lamang hinayaan ni Tere na pumatak ang isang butil ng luha. Hindi dahil sa panghihinayang, kundi dahil sa labis na pasasalamat na sa wakas, nabawi na niya ang kanyang sarili. Ligtas ka na, Tere! Bulong ni Manang Rosa. Tumingin si Tere sa paligid. Ang mga pader na dati ay tila sumasakal sa kanya, na yon ay tila humihinga na rin kasabay niya. Lumakad siya patungo sa bintana at binuksan ang mga kurtina ng malapad. Ang liwanag ng araw ay pumasok, nilinis ang bawat sulok na dati ay balot ng kasinungalingan. Sa labas, nakita niya ang isang grupo ng mga manggagawa na may dalang mga kagamitan. Sila ang magsisimulang magbuwag sa mga pader na naghihiwalay sa mga kwarto. Ang bahay na ito ay hindi na muling magiging kulungan. Ito ay magiging isang tahanan para sa mga tulad niyang naghahanap ng bagong simula. 1 linggo mula ngayon, ang pangalang Salvador ay tuluyan ng mabubura sa pintuan at papalitan ito ng isang bagong pag-asa. 5 taon ang mabilis na lumipas, tila mga dahon na tinangay ng mahinahong hangin ng pagbabago. Ang bahay sa dulo ng kalsada, na dati ay balot ng madidilim na lihim at mabibigat na buntong hininga, ngayon ay nakatayo ng may bagong ningning. Ang matatayog na pader na dati ay tila nagkukulong sa isang nagdurusa, ay napalitan na ng mga pintong laging bukas para sa mga nangangailangan ng kalinga. Wala na ang masangsang na amoy ng alak at usok ng sigarilyo. Sa halip, ang buong paligid ay nababalot na ng samyo ng bagong hurnong tinapay, halimuyak ng sariwang kape, at tamis ng vanilla. Ito na ang tahanan ng pag-asa,
Isang santuwaryo at paaralan para sa mga kababaihang tulad ni Tere ay minsang nabulag ng maling pang-ibig at naging biktima ng pananamantala. Sa loob ng malawak na kusina, makikita si Tere. Hindi na siya ang babaeng nakayuko at laging nag-aalangan. Ang kanyang bawat galaw ay puno ng kumpiyansa at awtoridad habang tinuturuan niya ang isang grupo ng mga kababaihan kung paano gumawa ng mga kakanin na magsisilbing panimula ng kanilang sariling kabuhayan. Ang kanyang navy blue na suit ay napalitan na ng isang malinis na puting apron. Ngunit ang kanyang tindig ay nanatiling matatag at kagalang-galang. Sa isang sulok, makikita si Manang Rosa. Ang matanda ay hindi na lamang isang katulong, kundi ang tumatayong tagapamahala ng operasyon ng kanilang munting panaderya. Ang kanyang mga mata, na dati ay puno ng takot para kay Tere, ngayon ay naglalabas ng labis na pagmamalaki at kagalakan. Nang sumapit ang hapon, habang nagpapahinga si Tere sa harden na ngayon ay puno na ng mga namumukadkad na rosas at gumamela, iniabot sa kanya ni Manang Rosa ang isang puting sobre. Walang nakasulat na pangalan sa labas, ngunit kilala ni Tere ang sulat kamay. Ito ay galing kay Anton mula sa loob ng bilangguan. Dahan-dahang binuksan ni Tere ang sulat, dun ay nakasulat ang mga salita ng pagsisisi, mga pangunusap na humingi ng tawad, nagmamakaawa para sa isa pang pagkakataon at nagsasabing magbabago na siya paglabas niya sa susunod na taon. Nabanggit din sa sulat na si Nanay Carmen ay mag-isa na lamang sa probinsya, matanda at sakitin, habang si Baste ay patuloy pa ring nagdurusa sa kanyang mga pagkakamali sa loob ng rehas. Marahang itinupi ni Tere ang papel. Walang galit na gumuhit sa kanyang mukha. Walang pait na lumitaw sa kanyang mga mata. Sa loob ng 5 taon, natutunan na niyang hilumin ang sarili. Natutunan na niyang ang tunay na pagpapatawad ay hindi ang pagtanggap muli sa taong nanakit sa iyo, kundi ang pagpapalaya sa sariling puso mula sa tanikala ng pot. Napatawad ko na siya, Manang. Mahinang sabi ni Tere habang nakatingin sa papalubog na araw. Napatawad ko na sila dahil gusto kong maging malaya ang kaluluwa ko. Pero ang pagpapatawad ay may hangganan. Hindi na nila kailanman muling mahahawakan ang buhay ko. Inilagay ni Terry ang sulat sa isang maliit na kahon at itinalaga ito sa limot. Ang kanyang kapayapaan ay hindi na nakadepende sa ibang tao. Ang kanyang kaligayahan ay hindi na kailangang hiramin sa mga pangakong napako. Hinarap ni Terry ang mga kababaihan sa loob ng tahanan ng pag-asa. Nakita niya sa kanilang mga mata ang sarili niyang nakaraan, ang takot, ang sakit. Ngunit higit sa lahat, ang nag-aalab na pagnanais na bumangon. Ang aral na nais niyang iwan sa kanila at sa lahat ng nakikinig sa kanyang kwento ay malinaw. Ang halaga ng isang babae ay hindi nasusukat sa kung gaano karaming dusa ang kaya niyang tiisin para sa kanyang pamilya. Ang tunay na dangal ay nasa lakas ng loob na sabihing tama na, sa tapang na itakda ang sariling hangganan at sa kakayahang buuin muli ang sarili mula sa mga piraso ng isang nadurog na pangarap. Habang dahan-dahang lumulubog ang araw, naglalabas ng kulay kahel at lilang liwanag sa kalangitan. Isang malalim na buntong hininga ng ginhawa ang pinakawala ni Tere. Wala nang anino ng kahapon. Wala nang tinik sa kanyang lalamunan. Sa huling pagkakataon, tiningnan niya ang karatula sa harap ng kanilang gate. Tahanan ng Pag-asa. Isang pangalan na sumisimbolo hindi lamang sa isang gusali, kundi sa isang matagumpay na paglalakbay mula sa dilim patungo sa liwanag. Dahil sa wakas, si Terry ay hindi na lamang isang asawa, hindi na lamang isang biktima. Siya ay si Teresa, ang arkitekto ng kanyang sariling tadhana, ang reyna ng kanyang sariling tahanan, at ang babaeng natutong mahalin ang sarili ng higit sa lahat.